ma'am. Good morning, sir. Ito po yung POS namin. Pangalan po ng software is EcoPOS. So, open lang po natin siya para ma-demo natin. Pag dinoble click natin siya, ito po yung magiging interface niya is yung login. Hindi natin ilalagin yung account ni cashier or for the sample muna, admin muna ang gagamitin natin or yung account nyo as owner. Pagka-click natin ng login, bubungad sa atin. Ito yung lalagyan natin panukli sa kaha para gamitin ni cashier pag operation na. So, ang ide-demo ko po muna sa inyo is yung actual operation pag naka-encode na lahat ng items natin. So, confirm lang natin. So, let's assume na ito yung account ni cashier. Ito po yung interface niya. Though, sa mga cashier po, pwede natin i-disable tong void item, cancel transaction. Masaset naman po natin yun sa step management. Dito po, sa settings ng step management. Masaselect natin kung ano lang yung pwede nilang gawin. But for the sake of this demo, gagamitin natin yung admin na may access sa lahat. So, ang operation niya po is pag may item tayong naka-encode, ang gagawin lang po ni cashier is kanya yung item, then automatic lalabas na dito yung item. Pero since wala pa tayong na-encode na item na naka-barcode, gagamitin natin ngayon si item checker. Let's assume yung mga item natin walang barcode. Search lang natin yung pangalan, kagaya nito, 5.2 na, lalabas siya agad. Then, kung mapapansin nyo, may wholesale and retail dito, may price mo din po dito. So, pag retail lang yung bibili nila, double click lang natin. Ayan. Ayan po yung item. Pag wholesale naman, click lang natin yung wholesale. Then, tatransact ulit natin yung item. Ayun na po yung matatransact. Then, let's say, kakancel natin itong wholesale. I-void lang natin yan. Lalagay niyo yung reason ba't niya binovoid. Para later on, matatrack nyo why. Ba't may naka-void na items. So, void natin. Then, ang quantity naman po nito, pag may barcode to, isi-scan nyo lang multiple times or either itong quantity, nalagyan lang natin yung quantity. So, automatic yan. Dadagdag. Then, may discount po tayo dito. So, regular discount, ito yung mga ginawa nyong customized discount. Pwede kasi gumawa ng mga discount kagaya nito. Gumawa tayo sa features natin. Student discount. So, mag-a-apply po yan. Automatic. Meron din po tayo dito senior discount, which is 20% in default. So, for example, since yung senior, ID number niya is 123, confirm lang natin, automatic po mag-a-apply yan, 20%. Ayan, then meron din po tayong discount per item. Kung ang gusto lang natin na discount is per item, hindi po, like, discount na overall, kasi pag ito ang ginamit natin, discount, lahat yan ma-apply ng discount. Pag discount per item naman, per item lang yung mag-discount. Meron din tayong customer dito. Ito yung mga loyalty points. Pag gusto nyo nakaka-ipon sila ng points, kada bumibili sila, naka-assign natin sila ng card number. Para pag bumili sila, gagawin nila is click lang nila to. Ayan. So, automatic yung customer na si Mix na yung makakatransact nito. Then, meron din tayo dito redeemable items. Magagamit na pag walang laman yung order tab natin. So, for example, mag-payment na muna tayo. Ito, as you can see, may 2.5 points si Mix dito kasi ito yung na-earn niya sa transactions niya. Let's say, exact lang yung binayad niya or 200 pesos. Kiklik na natin sa exact or pag 300 naman, gaganyan na natin, lalabas na yung sublegal. Then, may mga payment method naman dito. Pwede tayo mag-line ng Maya or Gcash. Pay lang natin. And then, magpiprint na yung resibo. Then, bubukas lang ka. Automatic po yan. Pwede rin po yan, i-reprint kung gusto pa nila ng isang copy. So, confirm lang natin. Bali, ganun na mag-transact. At ang mga other features na to, nandito lang naman to. Para in case gagamitin nila is madaling ng access. Yung other features naman po nandito sa more. Itong e-journal, dito tayo mag-check ng sales natin. Ito, kagaya niya, ito yung mga na-transact today. Dito siya lalabas. Yung sales and profit niya, lalabas din din. Itong stop sales, retail sales. Check niya po yan kung anong kailangan yung mga report, payment method na ginamit, lalabas din din. Ayun. Kagaya nito, cash. Pwede niyo i-filter by date, weekly, daily, or monthly. Transactions naman po, dito natin makita yung mga invoice. Pwede natin siya i-reprint. Ayan. So, lalabas po yan dyan. Mga transaction or mga resibong na process. Kagaya nito, BIR accredited po to, sales invoice na po siya. Ayan. Stop report din po tayo dito. X-rating report. Ito po yung X-rating pag may multiple cashier kayo. Dito natin makikita yung ending and beginning invoice nila. Kung magkano yung nilagay na kaha. Or starting cash. Or kung nag-short or overbought sila dun sa ship nila. The reading naman, ito naman pag close store na, yung total sales for the day.
special discount sa mga na-apply, dito lalabas. Regular discount sa na-apply, dito lalabas. Then, voided transactions, dito lalabas. Gaya nito, voided. Makikita nyo kung sino nag-void, ano yung reason, and then ano yung item. Logs and audit trails, mga ano lang naman mga input sa POS, logout and login history. Then, customer membership, dito tayo makaka-earn ng points sa mga member. Kagaya nito, naka-earn tayo ng 2 points kanina. Pwede natin iset yan, kagaya nito sample, pwede sila maka-earn ng 1 point kada 100 pesos, pwede rin automatic discount, depende sa inyo yan. Dito yung record ng mga customer, then yung mga transactions po nila. Pwede rin po sila mag-top up, since yung makikita kami add dito, pwede po sila mag-top up, panggamit nila ng pang-redeem or pang-discount. Then, ito ma'am, kung mapapansin nyo dito, meron tayo redeem settings. Dito natin isa-set yung mga redeemable items natin, kagaya nito, 5552 na. Select lang natin yan, then lalagyan natin siya ng point dito. Kunyari, 2 points para ma-redeem yan. Then, nandito yung mga redeem transactions, awarded transactions, gift certificate, pwede rin tayo gumawa. Then, discounts, dito tayo gagawa ng mga student discounts, discount, or mga kahit anong customized discount, lalagay nyo lang yung pangalan discount, then kung ilan percent. Then, ito, manage product, dito tayo mag-encode. First thing is, gagawa tayo ng category, kagaya niyan. Then, pag okay na yung categories, select lang natin yung category, and then lalagyan natin siya ng item. Kagaya nito, i-fill out lang natin nito. Ito yung sample na naka-fill out na item. May description, tsaka name, parehas ng retail price, kung may wholesale price. Then, yung barcode niya, i-scan lang natin dito yung barcode, automatic mag-encode yan. Then, kung discountable ba yung item na yun, hindi naman automatic mag-a-apply yan. Depende naman sa inyo kung lalagay nyo ng discount. Then, expiration para sa mga gamot. Since pharmacy kayo, masiset nyo po yan dito. Yung costing, kung magkano yung puhunan nyo para makikita nyo yung profit report nyo. Stock limit, ito pag paubos na yung stocks. Kung nilagay natin dito 20, mag-warning yan pag nag-20 na lang yung stocks niya. Then, stock yung initial stock sa store nyo. Then, may expiration date din po dito. Dito natin makikita lahat ng naka-encode na may expiration. Kagaya nitong dalawang to na na-encode natin. Pwedeng search and by category or yung barcode. I-scan natin para makita natin kung pa-expire na pa siya. Pwede rin siyang pa-export via PDF. Yan. Meron din tayong inventory dito. Ito yung inventory natin. Pwede po yung export via PDF or Excel. Pwede yan i-search by category. Pwede tayo mag-transfer ng stocks papunta sa warehouse or pwede rin tayo mag-transfer ng stocks sa warehouse papunta sa store. Yan, may warehouse picture po siya. Then, purchase, pag bibili tayo ng mga items, lalagay lang natin dito 10. Kunyari, dumating na 5 na 10. So, select natin kung sino yung supplier natin. Siyempre, yung sales invoice para mabilis natin matrack. Sales invoice na galing sa supplier. Then, remarks, kunyari, buy stocks. Automatic, pagka-click natin yan, magdadagdag ng stocks niya and then, mapupunta po siya sa operation record. Lahat naman ng nangyayari dito sa inventory is recorded. Same lang yan dito sa return. Hanapin lang natin yung sales invoice, nag-click natin yung item, then i-return natin. Then, yung remarks, damage, ganyan. Then, yung amount na agreed na re-refund natin. So, return natin. Automatic magbabawas na po yan sa stocks. Then, recorded po siya dito ulit. Then, dito natin gagawin yung mga record ng supplier natin. Sample supplier. May inventory editor din po tayo dito in case mali tayo ng bilang. Let's say ito, 150 lang pala ang bilang nito. I-generate lang tayo ng reference code. Then, nalagay natin dito, edit stock. So, pag tignan ng edit stock, automatic mababago yan. Then, sa operation record, makikita rin po yan. So, lahat na nangyayari dito is recorded naman. Hindi po yan pwede burahin. Then, ito, mayroon tayong close store dito. Ito naman yung pag magde-declare tayo ng kaha or laman ng kaha pagkatapos ng araw. Manage payment method, dito tayo maglalagay ng payment method like Maya or Gcash. Pag Maya or Gcash naman ang payment method, ang kinukuha lang natin dyan is yung reference number. Pagkabayad nila, kunin natin and then karaniwan naman sa Gcash exact, pay lang natin. Ngayon ito, pay natin. So, tingnan natin kung ano yung itsura ng resibo niya, kung may nakalagay ba ng Gcash. So, dito sa transaction, ayan, may nakalagay siya ng Gcash dito. Ayan. Then, yung reference number niya, syempre. Then, ito, database, pwede natin export yung product natin. Pag in-export natin yan, bali ang kakalabasan po niyan is naka-Excel file. Pwede tayo mag-encode dito, or pwede natin to i-save para in case na mangyari sa data natin, mabilis natin siya ma-retrieve. Recommended i-save po siya sa flash drive or sa email. Then, meron din po tayo dito
yung sa settings, yung stock management na tinatawag natin kanina, kahit ilang account po puwede natin gawin dito or kunyari mga stock like IT, manager, ganyan. Since cashier lang ginamit ko, ito lang po yung makikita nila or yung maa-access nila, puwede natin i-set 'yan, ayan. And then kahit ilang account naman puwede diyan, then backup ng database para safe lagi yung sales natin, or mga data natin, overall data 'pag in case na magka-brownout and ma-corrupt, mabilis lang siya ma-retrieve, 'yan. Then ito, pakita ko sa inyo kung paano gamitin yung account ni cashier. Ila-logout ko muna si admin, proceed lang natin. Ayan, so ito ide-declare niya ngayon yung magkano yung laman ng kaha. So, hindi natin kailangan may 1725 siya. 'Pag wala siyang dineclare, over siya or short po siya ng 15, 17. So, try natin i-login si cashier. Double click lang natin 'to. So, ang login ni cashier dun sa system is C1, then 1, 2, 3. Login natin yung panukli, confirm natin. Then ito po yung account ni cashier, kung mapapansin niyo may mga naka-grayed out, hindi nila mapipindot 'yan. Let's say may scenario na kunyari ito, then magpapa-void sila since mali, wala silang access. Ang gagawin niyo niyan is may user bypass po dito para sa inyo po or sa manager. F11 lang natin, ilalagay natin yung username natin. Yan yung key code na naka-assign dun sa stock management. So, confirm lang natin. Ayan, so kung makikita nyo may bypass na. Ayan, bypass by admin. Then, mabo-void na ng manager or ng owner. So, cancel natin. Pag okay na, click lang natin yung F12 para ma-remove yung bypass. Ayan, babalik na siya sa account ni cashier. Ito yung search cashier. Pag meron kayong multiple cashier, i-declare lang niya dito kung magkano yung naman ng kaha niya bago siya mag-out. Then, click lang natin yung proceed. I-declare niya kung magkano yung benta. Ayan, then, for instance, search cashier. Then, pagka magpe-print po ng maliit na resibo yan para bigyan na report sa inyo, then, panibagong cashier na naman po. Bali, ganun lang po yung operation.